Ganyan na ganyan po ako dati nung bata pa ako. Swimming, nakakamiss. Ang sarap maging bata. Sabi ko bawasan ko muna ng sabaw kasi pipicturean ko, hindi maganda sa camera yung sabaw parang baha parang baha dito sa Malabon. Nag-uumapaw kaya babawasan natin yung sabaw para sa picture. Bounds. Kumusta mga kayami? So ngayon guys ay pauwi na tayo galing sa work. Bibili naman po tayo ng kailangan natin lahok para sa ating ulamin. At ngayon po ay naglalakad tayo sa dagat. Ayan mga kayami, napakataas ng baha. At walang masakyan. Kaya tayo ay naglakad na lang po. Wala pong e-bike. May mga e-bike pero may sakay. At sakto lang din naman po yan tayo, dahil tayo po ay bibili ng ng panglahok natin sa ulam natin ngayong araw. At tatawid tayo. Grabe. Ganyan na ganyan po ako dati nung bata pa ako. Swimming, nakakamiss. Ang sarap maging bata. Ngayon hindi na ako pwede mag-swimming sa baha. Kasi mahina na yung immune system natin. Tapos ay bibili lang po tayo ng gulay. Balak ko po magdilagang baboy. Wala na. Nakabili na tayo ng ating lahok. Balak ko nga pong lutuin ngayong gabi ay nilagang baboy para may sabaw naman po tayo. At sana po ay makauwi ng matiwasay mamaya si EK. Dahil ang taas pa rin po ng baha rito sa atin. Wow, grabe. Grabe talaga. Ang baha ay parang normal na lang sa mga taga Malabon. Hindi na siya big deal. Kumusta mga kayami? At nakauwi na nga tayo ng bahay at nakatulog na rin tayo. Ayan guys, nakatulog tayo kaya anong oras na? Yun. Alas 9 na at pauwi na ang inyong kayami na si EK at hindi pa ako nakakaluto. Bali guys, ito ngayon mga ingredients ng ating lulutuin para sa ating ulam ngayong gabi. Meron tayong bawang, sibuyas, siling green, patatas, mais, repolyo. Siyempre yung ating baboy. Bumili rin tayo ng kalamansi at sili para sa ating sausawan. At magluluto nga tayo for tonight's ng nilagang baboy para sa ating dinner. Tara guys, samahan niyo na po ako magluto. So mga kayami, ay susumat na natin magluto ng ating ulam. Bali guys, pag mainit na yung ating kaserola, yung maglagay na tayo ng ating oily. Yan, gamit ng ating used oil kagabi. Panggisa lang naman guys. Tapos mag-isa na tayo ng sibuyas. Ito na rin po natin yung ating baboy. Ikot lang po tayo ng paminta. Ilagay po tayo ng patis. Bango.
Takpan muna po natin at ating pakakakasin muna yung ating lutuin. Check natin. At mag-add na po tayo ng water. Maglagay na rin po tayo ng ating pork cubes. Lagyan na rin po yung ating mais. Takpan po natin hanggang sa kumulo. So pag kumukulo ng mga kayami ay buksan natin siya. Bali wala naman po ako masyado nakikitang bula-bula kasi kung may parang bula-bula po siya ng sebo ay tatanggalin po natin dahil ayun po ay dumi. Pero sa nakikita ko po ay wala po siyang dumi dahil maayos po yung pagkakapugas natin sa baboy. Joke lang. So guys, pag kumukulo na po ay ilagay na po natin yung ating patatas. Kakalambutin na rin po natin. Ilagay po natin yung ating sili. Lagyan po natin siya ng pamintang buo. Sakto meron pa tayo. Lagyan po natin ng konting umami at Ajinomoto. Konti lang naman para umangat yung lasa niya. At lagyan po natin. Sakto na po sa amin yung 3 baso ng tubig sa pag nagsasabaw dahil pag sobrang dami rin po ay hindi rin naman namin nauubos ni EJ. Tikman mo natin ulit. Sarap. Ang dagdag lang po tayo ng patis para sa ating pampalasa. Ubus na po itong patis natin. Sarap. Ang sarap niya. Ang linamnam niya. Tikman po natin ulit. Kung sakto na ba yung alat niya. Sarap. Grabe. Dagdagan pa natin ng patis. Bali, nagagay po tayo ng apat na takip ng patis lang para sa 3 basong tubig. Para yung alat niya po ay sakto-sakto lang. Po natin ulit hanggang sa lumambot po yung patatas. So ayun mga kayami, at nakagawa na po tayo ng ating sausawan, ang patis na may sili at kalamansi para saktong-sakto po sa mainit na sabaw ng nilagang baboy. So mga kayami, ipapakuluan pa natin siya ng mga 5 hanggang 10 minuto para lumambot po ng maayos yung baboy natin. Siyempre po, mas masarap kumain ng nilagang baboy pag sobrang lambot ng karne, di ba? Kaya huwag po natin pirin sa pagpapalambot. Hayaan lang po natin siyang kumulo ng kumulo. Ayan guys, pagkatapos ng ilang minutong pagpapakulo ay i-check na po natin siya. Wow, napakabango. Amoy na amoy yung mais. Check po natin yung baboy kung lumambot pa ba talaga. Medyo matigas pa po ng very light yung baboy kaya papakuluan pa po natin siya. What's up mga kayami, isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. Tawagin natin ang ating kapatid na si Jomar.
Nasa work tayo ngayon, sa auto tayo sa work at naka-ano nga ako. Naka-short na lang ako at naka-damit dahil baha na naman dito sa Malabon as usual mga kayami. Yun. So bigyan natin ng big. Yo mga boss, kasama natin ngayon si Omar G ng Nabotas. At tayo ngayon ay labas na sa trabaho. Napakaraming tao kanina mga kayami. Halos hindi kami makapag ano. wala pa nakabaligtaran. Wala pa lang masyadong tao kanina mga kayami. Dahil nga po sobrang lakas ng ulan dito sa Malabon at bumabaha dito sa may kalsada. Kaya tinatamad silang gumala rito sa mall. Gayon pa man ay bukas another day, another life. So laban lang. Wala. Yan mga kayami, mabuti naman po at hindi na masyadong baha. Ay advice pa naman sa akin ni Papa D. Dito ako dadaan sa dati naming bahay kasi malalim daw po yung tubig para hindi ako masyadong lubusong sa baha. Pero since tuyo na rin naman po, I mean wala nang baha, ay ano, dedire-diretsuhin na lang po natin sa regular way. Tayo sa bahay ngayon. Ay mga kayami at nakauwi na nga si EK. Game. Wow, kinis! Galing ah! Kinis galing ah! Wow, nang kain ng suka yan ah! Ibig ko yan. Sino ka ba? Kaya after 3 years ay ilalagay na natin ang ating gulay, repolyo. Wow! Ilulubog lang natin para siya maluto. At tatakpan lang po natin hanggang sa maluto yung gulay. Ay mga kayami, maghahain na po si Papa D at nagluto nga po siya ng ulam. Ito po ay wow, nilagang mais. Nilagang baboy? Wow. Wow, that's my favorite. May nag-comment doon nakaraan, nakalimutan ko yung pangalan niya ma. Ano Gusto sabi? niya raw sana yung hiwa ng repolyo ay mas maliit doon ng konti. Okay din naman yun kasi nga lang pag sobrang liit kasi parang humahalo na sa sabaw eh. Masarap pa rin yung nangangata mo siya ng ano. Parehas lang yung lasa pero okay na rin. Okay din naman kasi kay kinaya ng kawali natin. Depende kasi sa ano yan. Sa kawali at saka sa kasirola na paglulutuan. Yun. Yan ay medyo malalaki yung tipakan eh. Ito yung, di ba nagluto rin tayo ng pochero nakaraan? Ito yung kahati niya. Hindi ko nilahat kasi nga masyadong marami yung baboy. Kaya hindi naman natin nauubos yung ganong karami talaga. Yan, ibubuhos na po ni Papa D ang sabaw. Wow! Oops, baka umapaw. Saktong-sakto, parang inano. Parang tinakal. Tinakal. Galing. Pero hihigop na po tayo. Charot. Sarap, medyo maanghang. Sabi ko bawas ako muna ng sabaw kasi pipicturean ko, hindi maganda sa camera yung ano. Sabaw parang baha sa parang baha dito sa Malabon. Nag-uumapaw kaya babawasan natin yung ano, sabaw para sa picture ay mas maganda pong tingnan. Bawas kaya ng konti, okay na yun. Okay na. Sige.
Ayun mga kayami, so tayo po ay kakain at tayo po ay mananalangin. So pangungunahan po tayo ni ano po, hindi Papa G. Salamat po sa biyaya ng pinagkaloob. Tapos po maging kalakasan ng aming katawan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po tayo. May aso pala himod dito sa baba. Maibaba ko lang yung kamay ko. May humihimod na agad. Ayan at naiwan po pala yung sausawan. Kain po tayo mga kayami. Alin na lang. Kaya Ate Hayden, para matuloy kayo din nakakapanood. Tapos sabaw. Parang mas masarap pa yung sabaw na ito kasi doon sa may ilaga sa Tagaytay. Saan? Tagaytay? Di ba natin kumain tayo ng ilaga sa Tagaytay? Parang Oo. ang ganda na enjoy yung lasa. Ako hindi ko na maalala yung lasa doon, kaya kailangan na natin pumunta sa Tagaytay. Tama. Kinuha mo kaagad yung maraming taba. Kailan pala yung day na pupunta daw tayo sa bago? Kasi magpapaalam pa ako nun. Kailangan doon, di pa ko payagan. Wala, di pa siya masyado na-finalize. Pero November yun. Ayun mga kayami, tapos na pong kumain ng ating mga alagang puppies. Okay, tayo sa taas. Second floor. Nagtatatak na po si Papa din ng mga t-shirt. Ito po yung order natin. Order ng client po natin from Roshan. Ilang pieces yan? 140 pieces lang to. Oh, time check po ay 11 PM. Mga anong oras ka matatapos niyan? Siguro mga 2 or 1. Oh, mabilis lang din pala, no? Para mas mabagal lang yung sa eco bag, no? Ang dami kasi ng libo yun eh. 1,000, no? Sa bagay ito 160 pa. Pero kada isa is tumatagal ka rin ng mga 25 seconds to 30 seconds eh, no? Kada isang piraso kasi binabali-baliktad pa natin. Dino-double pa natin yung dinodoble pa natin yung yung pagkaka-print, pagkaka-press. Yun. So, maluwag na rito sa second floor. Hindi na po naiilang si Papa di magtrabaho kasi nung nakaraan may kahit ganito oras tulog na sila Erica, nakakahiyang magkikilos. Yun. Siyempre, tutulog din sila, magpapahinga. Oo. Pero ngayon kahit abutin tayo ng madaling araw, okay lang. Tama. Habang nanonood po siya sa Netflix. Hindi na video? So, siya Hindi, Netflix yan. Netflix yan. The next day. May namimintana po rito. Parang dalagang Pilipinang mahilig mamintana ang aking Raya. Aking Maruya. Ayun mga kayami, so kagigising ko lamang po. Opo, tama po. Nakatulog ako kagabi habang nag-i-edit ng video dahil siguro sa pagod din sa work. Yun. So nakalimutan ko mag-ending. So dito na lang, ngayon na lang ako mag-i-ending. So dito ko na po tatapos na ang vlog na to. Again, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood at sumusuporta. Hindi lamang sa akin channel, kundi sa buong Team Hitik. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Bye!